Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay ang salitawa. Napakalaking bagay po na tayo ay pagkatiwalaan. Hindi po ba ang sarap ng pakiramdam kapag po tayo ay pinagkakatiwalaan? Lalong-lalo na ng mga mahalaga at malalaking bagay sa buhay. At kapag tayo ay pinagkatiwalaan, ang tanging maitutugon lang natin sa pagtitiwala na ibinibigay sa atin ay unang-una sa lahat ay ang magpasalamat. Mga kapatid, sa talinhagang ating narinig sa araw na ito, ipinapakita sa atin mga kapatid na ang Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng napakalaking bagay sa mundo. Ng talento, ng oras, at ng kakayanan at kayamanan o blessing sa buhay natin. At ito ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na walang kondisyon. Ipinagkatiwala sa atin ito ng Diyos na walang man lang kontrata. Subalit sa kabila ng kawalan ng kontrata, kawalan ng kondisyon na ipinagkatiwala sa atin ito ng Diyos, nawa ang ating may tutugon lamang ay ang magpasalamat sa Diyos. Bakit tayo magpapasalamat? Sapagkat makikita po natin mga kapatid, unang-una sa lahat, na wala tayong pagmamay-ari, lahat ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng lahat at ipinahawak lamang ng Diyos kung anong ang mayroon tayo ngayon. Gaya ng ating narinig na talinhaga sa ating ebanghelyo ngayon, ipinagkatiwala ng may-ari ang iba't ibang talento, ang iba't ibang halaga, malaking halaga sa kanyang mga katiwala. Kaya po kapag tayo ay pinagkatiwalaan, sana ang itugon lang natin ay ang magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kung ano yung mayroon tayo. Hindi tayo karapat-dapat na pagkatiwalaan, ngunit pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At sana ay tumatak din sa ating isipan at puso na hindi tayo ang may-ari ng mga bagay na ito. Ito ay ipinahiram lamang, ipinagkatiwala lamang sa atin. Sapagkat ang katotohanan, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mayroon tayo. Pangalawa mga kapatid, kapag tayo ay pinagkatiwalaan, nawa tayo ay maging responsable at maging accountable sa kung anuman ang ipinagkatiwala sa atin. Sa gayon, ang gagawin po natin ay pahahalagahan natin, mamahalin at aalagahan natin kung anuman ang ipinagkatiwala ng Diyos. At hindi lang natin ito mamahalin at aalagaan sapagkat ito ay ipinagkatiwala sa atin, ngunit sisiguraduhin din natin na atin itong pagbubungahin, na ito ay ating pagyayamanin. Ibig sabihin po nito, ang aspeto ng marunong din tayong ibahagi. Kapag po pinagbunga natin, kapag po napabunga natin kung ano man yung pinagkatiwala sa atin, ay marunong din tayong ibahagi ang biyayang ating natanggap mula sa Diyos. Sapagkat alam natin hindi atin to. Kaya mayroon tayong kakayanan din na ibahagi, ipagbigay kung anuman ang ipinagkatiwala din ng Diyos sa atin. Sabi nga, ang isang katiwala, ang tapat na katiwala ay hindi madamot. Marunong itong magbahagi. Sapagkat kung anuman yung natanggap natin, alam natin na ito ay mula sa kabutihan, sa pagiging bigay buhos ng Diyos. At kapag yan yung ating nakita, yan din yung ating ipapakita sa ating kapwa, na tayong tumanggap na hindi karapat-dapat sa mga biyaya, at ito ay bigay buhos na ibinigay ng Diyos sa atin. Ganon din sana tayo magpapasalamat sa Diyos. Kapag ipinahagi natin yung bunga ng ating blessing sa buhay, ay bigay buhos din tayong magbabahagi sa ating kapwa.
lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Mga kapatid, sana po maging mga tapat at mabubuting katiwala tayo ng Diyos. Tayo'y pinagkatiwalaan, magpasalamat, at matutong magbahagi sa kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.